Ito ang Daang Kalikasan. Ito ay may 54 km scenic highway na matatagpuan sa mga Tarem, Pangasinan na nag-uugnay sa Santa Cruz, Zambales. At ito ay nagumpisa bilang isang lumang daanan ng mga nagpuputol ng kahoy na ginagamit noong ng mga lager. Dahil sa magandang lokasyon nito, sinimulan ang proyekto upang gawing pambansang kalsada noong taong 2012 sa pamumuno ni dating 2nd District Representative Leopoldo Bataoil. Ang layunin ng infrastruktura ay mapabilis ang transportasyon sa pagitan ng Pangasinan at Zambales at palakasin ang ekonomiya. Sa pagtatayo ng kalsada, natuklasan ng mga publiko ang nakamamanghang tanawin ng mga kabundukan, berdeng kagubatan at ng mga lambak. Dahil sa taglay nitong ganda, ito ay naging viral noong taong 2019 at mabilis na nakilala bilang isang sikat na pasyalan na tinatawag na Daang Kalikasan. Naging paborito itong destinasyon ng mga mahilig sa motorsiklo, siklista at pati ng mga turista. Kaya halika, muli ninyo akong samahan at bibigyan ko kayo ng update sa mga ginagawang development ng project na ito ng Daang Kalikasan. Ayan pakita ko lang sa inyo yung bagong resort dito. 20 pesos po. Ano po yun? Bukod pa yung parking fee. Libre na. Ay, magandang balita yan. Ayan, shoutout sir. Anong pangalan nyo sir? Boss JB Vlogs. Diyos. Anong Boss JB Vlog? At ng daan ang ganda ang ganda na rito Kompleto na rin yung road markings Lalo na gaganda ito kapag nalagyan pa to ng mga street light. Kita nyo dito, nasira na tong pinaka gilid ng dike ng daan. Hello mga ka-adventure, welcome sa ating channel. At nandito tayo ngayon sa may Santa Cruz, Zambales. At ngayong araw na to ay i-update natin kayo. Kasi mula na ng huling in-update ko to ay mga 5 months nang nakakaraan Ngayon, ito yung rito, kalagayan. Sa makikita ninyo, yun yung mga horizontal beam sa kabilang side. Di bali, ito yung unang tulay na madadaanan nyo magmula rito sa Santa Cruz, Zambales. Pupunta na doon sa Daang Kalikasan sa may mga Tarem, Pangasinan. Kaya ayun ang i-update natin ngayon sa mga latest update na madadaanan natin dito Kaya dito ako nagumpisa para ito mapakita ko sa inyo na medyo parang natenga na to. Itong ginagawang unang tulay rito. Halos wala na akong nakikitang mga gumagawa na Pati kahit mga heavy equipment, wala na. At nakita nyo naman sa drone shot dito, yung ginagawang pinaka spillway ng ilog. Medyo nabitin doon sa bandang dulo ron sa unahan. At ngayon, tutuloy tayo dito. Tatawirin natin tong ilog na to at papunta tayo doon sa kabilang tulay naman. At meron din tayo ditong dadaanan. Pakikita natin sa inyo yung bagong rito, attraction na makikita, parang resort. Papasyala lang natin para mapakita ko sa inyo kung anong itsura ng resort na yon. Tara, let's go. At ito na mga ka-adventure. Dito na tayo magumpisa ngayon. Ito yung papuntang Santa Cruz, Zambales. Ngayon, kakaliwa tayo rito. Ito na yung daan pababa ng ilog para makatawid tayo. Papunta na doon sa mga Tarem, Pangasinan. Dito tayo ngayon dadaan sa may ilog. Sa ngayon, mababaw pa naman yung ilog passable. Pero siguro pag umulan dito, malalim yan sigurado. Yan ang kalagayan dito. Yun. Kalikasan Farm and Natural Pools, 250 meters away magmula rito. Ano lang tayo rito. Pakita ko lang sa inyo. Meron na palang rito resort. Mukhang maganda tong spot na to dito makikita ninyo tabing ilog na to. Ito, yan ginagawa na rin pala parking entrance. Dinedevelop na rin pala nila. Ay,
Hi sir. Ayan oh, pakita ko lang sa inyo no, yung bagong resort dito. Ayun oh, ganda ng lugar oh. May ano pa doon? Hi sir. Ayan. Tsaka ang ganda ng kubo, bagong gawa. Talagang may enjoy kayo rito. Bagong location dito sa Daang Kalikasan. Di bali ano to, location niya, Daang Kalikasan, Pilse, Barangay Ginabon, Santa Cruz. 20 pesos lang. 20 pesos po. Ano po yun? Bukod pa yung parking fee. Ay, hindi po, libre po yung parking. Ah, libre na. Ay, magandang balita yan. Po, kung magkubo, Oh. wala nang interest fee. Wala na entrance fee. Magkano naman ho sa kubo? Yan lang po yung 400, tapos yung lahat ng nandun, 300. 300 na. Ah, whole day na po yun. Ayun pala no, mga ka-adventure no. At least nabigyan ko kayo ng update dito. Kaya kung gusto nyong pasyalan, maganda to. Habang bago pa, napakaganda pa ng lugar. At malinis pa rito no. Basta importante lang, pag pupunta kayo, maging responsable din tayo sa mga basura natin. Para hindi maging marumi tong lugar. Pero maganda to oh. Maganda to. Ilan buwan na po ito? Nabukas? Tapos pa lang po, 2 months pa lang. 2 buwan pa lang pala sila nagbubukas. Pag camping ko, magkano naman no, ang rate ng camping? ano po, depende sir, pag may tent na kayo, Ano po ang babayaran na lang doon? ano na lang, sa pag 150 din po ang ano, Magkano po? 150. 150 per person po yon. Overnight. Tent po, Pag may dala pong tent, ano? Ngayon. Ganoon pala. Ayan malinaw pa sa maliwanag. Kung mag-overnight kayo, pwede rin daw. 150 pesos per head. Ano na yon? Pag may dala kayong tent. Yan. Kung wala naman kayong tent, pwede na kayong matulog dito sa mga kubo. Ayan, ang ganda. Ito yung pinakamalaking tent, kubo nila. 400 yan. Malaki. Good for 20 person yan, kasya oh. Tapos doon naman, ito, magmula rito hanggang doon sa dulo, 300 na yan. Yang cottage na yan. Ang ganda yung lugar. Ayan, shoutout sir. Anong pangalan niyo sir? Joking na Boss JP Vlogs. Diyos. Anong Boss JB Vlog? Sige, rito rin kayo, Santa Cruz. Ayan. Yes sir, thank you po sir. Ingat. Ay. At yan, di bali, pakikita ko sa inyo yung kabilang side ng ilog. Ito yung kabilang side ng ilog. Ayan, yung mga pinaggamitan ng yung mga molde. Bulok na eh. Ito yung mga horizontal beam na gagamitin sa tulay. Halatang matagal nang natetenga no. Halos kinakalawang na nga yung karamihan ng bakal eh oh. Ayan, di bali dito yan. Doon tayo kanina nagumpisa sa kabilang side ng tulay. At ito yung itsura dito oh. Yun, hanggang doon pa yung hindi na itutuloy. Yan ang itsura dito. Mukhang natigil yung gawa natigil yung pinaka ng tulay na to. Hindi natin alam kung anong dahilan, kung medyo na-hold yung pondo o wala ng pondo. Grabe yung daan dito, halos wala na oh. Ang gaspang ng daan, sira-siraan na siya. Parang binalatan yung kalsada eh. Tsaka dito pakikita ko sa inyo mga ka-adventure. Ito yung ginagawa ditong parang kanal o yung tinatawag na culvert oh. Kita nyo naman kung gaano kanipis yung ginagawa nilang halos pag ginawakan mo ganyang ka low quality. Parang nilagyan lang ng bato. Yan, kinamada yung bato. Tapos pinatuan lang ng semento. Kaya nakikita niyo halos sira na to. Oh, sana ito gawan to ng ulitin ito, patibayin. Kasi ito talaga yung magiging buhay ng daan na to para maproteksyonan sa mga flash flood na nanggagaling sa bundok. Ayan oh, sira laki yung gando no. Landslide pa lang yan. Pero halos wala kayong bakal na makikita oh. Para matibay itong puro mga bato. Pinagpatong-patong na bato. At wala, sinementuhan lang. Yan ang isang halimbawa ng poor workmanship no. Sana dito ayusin to ng DPWH at least malaking bagay yan pagka nagawa. Ito kasing area na to napakalaki, parang nagiging catch basin to ng ulan. Kaya yung tubig kapag bumababa, nawawash out yung mga semento.
Yan ang nangyayari, nasisira. Kaya napaka-importante na itong kanal. O yung ano ba yan, culvert ba tawag yan? Yan o, hanggang dyan o, sira o. Ang dami, puro mga sira. Ito naman ang itsura ng daan na to sa aerial shot. Dito nga mapapansin niyo parang nagkakabitak-bitak na dito. Yung bawat semento, yung pinagdugtungan, ang daming bitak. Siguro dito nagkakaroon ng soil erosion dito. Kasi dito sa gilid bangil na to eh. Kaya dito yung daan nagkakaroon na ng mga bitak-bitak sa daan. Tara, punta pa tayo doon sa pangalawang tulay. Yun oh, ganda doon oh. Tsaka yun. Yun na yung ano. Yun na yung pangalawang tulay. Oh, muulan na. Ayan, may makikita niyo may mga gumagawa ngayong araw na to. Yan. Naggagawa sila ng ano, kanal. Binubungkal na no. Oh. Ayun ang gano'n ang ano nila. Kita nyo naman, mano-mano yung paghahalo ng semento, no? Oh, dapat meron yung ano eh, mixer. Yan. Yan. Yan ang ginagamit nila. Kinakamada nila yung bato, tapos papatong-patungin. Tsaka papatungan ng semento. Kaya ganoon lang no. Walang bakal, wala man lang frame. At ito na yung bagong gawang daan. Halos na wash out na rin ng lupa dahil mga landslide sa gilid oh. Di bali ito yung part dito sa pangalawang tulay na hindi pa natatapos. Buti nga malapad na rin to eh. Kasi nung last time na pumunta ako rito, nililinis pa nila to. Nililinis pa yan. Pero ngayon medyo maganda na, medyo patag na. Tsaka malaki na yung ano nila, natatabas nila oh, sa bundok. Dati parang hanggang dyan lang yun eh. Pero ngayon nalapad na. Tara, diretso pa tayo. Bagong ano to, bagong suro. Ayan oh. Susuro lang. Ayun na yung ano dito, pababa na to ng pangalawang tulay. Natatanda ko pa dati sa parte na to, meron ditong source of water eh. Pero ngayon wala na oh. Ito na yung di bali pangalawang tulay. At ito na rin yung pinaka-boundary ng Santa Cruz, Zambales at mga Tarem, Pangasinan. Ayan, may mga ano na rito. Yan oh, bagong tambak na buhangin, tsaka mga machinery dito. Ito na yung ilog dito. Passable na to sa mga sasakyan ano, sa 4 wheels, kahit motor. At bagong semento na rin pala. Ang laki na nang nasa sementohan dito oh. Yan di ba mga ka-adventure dito sa parte ng mga Tarem, Pangasinan. Eto na oh. Dati nung huling update ko, doon lang sa kabilang side. Pero ngayon pati ito nasementohan na. Hindi ko lang alam kung hanggang saan na itong nasementohan na to. Tara, puntahan pa natin. Dito nakaporma na nga oh. Yan, meron ng pamporma. At dito sa side na to, nabuhusan na siya. Kabubuhos lang. Malaki na. Malaki na pala yung nagagawa. Mula nung 5 months nung huling update natin dito. Tsaka doon oh, nakikita ko sementado na rin. Dati hindi pa eh. Dumami na rin yung ano dito, yung mga barracks oh. Ayan. Oh, nagkukuwari din pala sila ng ginagamit nilang mga ano. Ginagamit nilang panambak tsaka buhangin. Yan, hanggang dito, sementado na oh. Ang ganda. At meron pang ano, mga markings, road markings. Lalagyan na siya.
Dati ano pa to, lilinis pa, pinapatag pa siya. Mulan. Mulan na, ayan, sa ano natin, no? Right side, mulan na siya. Yan, hanggang dito lang dati yung ano sementadong daan. Pero ngayon, nagdudugtong na siya, magmula doon sa pagbaba ng tulay. Nakadugtong na siya. Magandang ano naman yan, progress, no, sa nakikita ko. Kasi sa loob ng 5 months, malaki na rin yung nagawa. At saka doon sa bahagi ng Santa Cruz, Zambales, marami na rin, no, malaki na rin yung ano doon, naging development. Ang di ko lang ano doon, yung ginagawa nilang kanal, may hina yung ano, nasisira kaagad. Hindi pa man din nagagamit itong daang kalikasan, marami ng mga nasisirang ginawang daan tsaka kanal. Ganda, sarap mag road trip dito sa daang kalikasan. Ang lapad ng daan, 4 lanes. Napansin ko, parang tinatapos to, parang nililinis kabilaan. Dati hindi naman to ganito pero ngayon pinapatag nila. Hindi ko alam, baka merong gagawin dito o baka maggagawa sila ng pinakano dyan, walling. Yan red soil, tsaka yun landslide. Hanggang doon nililinis sila binubungkal. Dati wala yan Ang dilim ng langit. Yan muulan na doon sa pinaka-summit. Yun na yung summit doon At nakikita ko na dito yung bagong gawang viewing deck ayun, sa taas. Tapos doon naman, yun na yung pinaka-summit ng daang kalikasan. At yan mga ka-adventure, ito yung second time na i-update ko kayo rito sa bagong gawang viewing deck na to. Malinis na siya. At yung bubong na yun malupit yung bubong ginawang di bali yung palang solar panel ginawang bubong. Magandang design. Mukhang may tao rito. Uy, yan malinis ngayon ganda na. Di pa natin napapanik itong taas Pakikita namin sa inyo kung ano yung itsura dito sa taas. Ayan, at least nakakasilong na rin tayo rito. Oy, nakatiles pala to. Ayan nililinis nila. At mas maganda pala ang view rito kapag nandito ka sa taas. 360 degrees views. At yun yung pa yung dadaanan natin, kita nyo naman napakalakas ng ulan. Kaya pumanik na rin muna kami dito para at least makasilong kami. Dito sa kabilang side, sa may Zambales side, hindi siya muulan Ayan maaraw doon Sarap tumambay rito Ang sarap ng hangin. Yan, palalagpasin lang natin yan. Tapos dediretso na tayo, tutuloy na natin hanggang sa makarating na tayo na mismo ng boundary ng daang kalikasan at daang katutubo, doon sa may checkpoint. At doon na tayo magpapaalam. Ito na mga ka-adventure, nagpatuloy na tayo sa pag-update natin dito sa daang kalikasan. Mabuti na lang timing yung pagkakahinto namin dito sa may viewing deck. Nakasilong kami. Ang lakas ng ulan Yan gumanda na uli panahon, umaraw na. Napapaikutan tayo ng mga ulap. Sana wag nang umulan. Sarap, ang lamig. Palibasa katatapos lang ng ulan, kaya lumalamig. Dito yung maganda nagkakaroon ng fog. Ang lamig dito. Ang lamig ngayon. Tumatagos yung lamig sa jacket ko. Malapit na tayo doon sa pinaka-summit ng daang kalikasan. Kaya ganito rito nagpapag. Ito na. Sarap sa pakiramdam yung nagmumotor ka ganito tapos solo mo napakasarap sa pakiramdam. Bro, yan na yung summit. Oo. Yun yung pinakamataas. Yun na yun. Ano yung elevation nun? Mamaya na po na makita. Ha? Mamaya na. Ano? Diretso tayo. Sige.
Ito na yung pinaka-summit, mga ka-adventure. Yan, pagdating dito, pagbaba nyo, napakaganda ng view dyan. Yan, kung makikita ninyo, pataas na yan, oh. Ang ganda niyan. At yan ang bubungad sa inyo, yung napakagandang view na yan. Napaka-solid. Oh. Solid. Ganda ng view. Kitang-kita rito yung pinaka papasok galing ng pag pupunta ka ng Daang Katutubo. Kakaibang pakiramdam, mga ka-adventure. Talagang napakasarap kapag actual kayong nandito at dadaan kayo. Kakaibang pakiramdam talaga. Napaka-epic. Napaka-solid. Solid ng view. Ayan, may mga dito. Yung iba dyan, barracks ng mga gumagawa. Ayan, yung mga barracks ng construction worker, yung iba dyan. Dito pa, oh. Darating ang panahon, yung mga barracks na yan, magiging convert yan sa mga bahay. Sinisigurado ko yan. Hanggang sa maging permanente na silang residente rito. Ayan, oh, katulad yan, oh. At ng daan, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda na rito, oh. Kompleto na rin yung road markings, oh. Lalo na gaganda ito kapag nalagyan pa to ng mga street light sa gilid. At dito, pakikita ko lang sa inyo. Parang dito dati. Eto, kita nyo dito, nasira na tong pinaka gilid nung dike ng daan. Walang bakal eh. Bumababa itong kalsada, no? Oo. Pero walang bakal, oh, kita mo. Durog. Ang nipis pa ng semento. Gumawa sila ng pinaka-spillway dito. Yun yung spillway para sa tubig. Ang problema dito, eto nasisira yung gilid ng kalsada. Napansin ko, halos lahat ng nasa gilid ng kalsada, yung mga puno may namamatay, oh. Ayan, oh. Nasasaktan siguro yung mga ugat niya. Sa napakalaki ng halaga ng ginagastos dito sa daang kalikasan na to, kaya minsan yung paggawa dito ay hindi masyadong natututukan yung pinaka tinatawag na quality check. Medyo hindi na pagpupukusan. Yan, dito makikita ninyo name of project, construction of Missing Links, New Road, Santa Cruz, Mga Tarem to Santa Cruz, Zambales. Phase 4 na to. Phase 14. Santa Cruz, Zambales. Di bali meron siyang contract cost na 95,293,728. Yan, source of fund, GAA. Ang pinaka-implementing officer niya ay Zambales First District Engineering Office. Napakalaking halaga ng project na to. Phase 14 pa lang yun, ha. Phase 14, eto yun. Hindi pa natin malaman kung hanggang saan yung phase 14 na to, kung ilang kilometro. Wala naman nakadetalye doon eh. Basta sabi phase 14 lang daw. At magmula rito, eto na, napuputol na yung kalsada rito. Pero mas malaki na yung pagbabago. Ang lapad na nung nalinis ditong kalsada. Last time na dumaan ako rito, mga tinatambakan pa yan. Tsaka yung iba, pinapatag pa. Kinakalkal pa tong gilid na to. Pero ngayon mas malaki na, mas malapad na yung nagawa ritong pagpapatag. Malinis na siya. Lapad na nang nalinis. So eto, nakalkal na rin tong gilid na ito. Malapad na siya. Last time na dumaan ako rito, halos kalahati lang yan makikita ninyo na napatag. Pero ngayon halos 2 lane na. Magkabilaang lane na yung nalinis. Ang kabuuan
ang halaga ng proyekto ng Daang Kalikasan ay tinatayang nasa 1.5 billion pesos. At magkatuwang na daan na ito ay nag-uugnay sa Pangasinan at Zambales at pinapatupad ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa opisyal na ulat, ang kabuang gastos ay maaari pang lumobo ng hanggang 1.58 billion pesos habang isinasaayos ang iba pang mga daan papuntang Santa Cruz, Zambales. Layunin ng proyektong ito na magbigay ng mas mabilis na alternatibong daan sa mga turista at motorista at bawasan ang oras ng pagbabiyahe sa pagitan ng dalawang probinsya ng Zambales at ng Pangasinan. Tara na mga ka-adventure. Time check, it's now 3:30 na ng hapon. At malamig yung simoy ng hangin dito, no? Yan, nakikita nyo naman sa drone shot natin na napakahaba pa na itong ano na to, itong off-road na to. At mabuti na lang nung umulan ay hindi ito nabasa. Kundi medyo mahirapan kami rito sa parte na to. Marami ng ano rito, napatag na daan. Mabuti nga natambakan na to ng grabe tsaka buhangin. Kaya lang sa tagal ng panahon nagkakahalo-halo pa rin, umiilalim pa rin yung mga bato sa putik. Red soil, medyo madulas to kung basa ito, yan oh. Mahaba pa rin pala yung hindi na tatapos dito, yung pinakadugtungan. Whoop. Buti na lang di talaga nabasa ng ulan to. Mahirapan kami dito dumaan kung tuluyan tong nababad sa tubig ulan. Lalo rito, to yung papanik na yan. Woo. Uy, malambot. Up, dulas. Up. Ko, tik na. Dulas yun. Putik. Wala talagang mahusay na gulong pagkaganyan ng red soil tapos basa. Dudulas at dudulas ka talaga dyan. Oop. Parang walang nagbago rito mula nung last na nag-update tayo rito. Ganon pa rin. Hindi pa na nagagalaw tong kalsada na to. Sige, siguro ano pa to, nasa curing stage pa, no? Para lalong tumigas yung ilalim. Parang ano pa lang oh. Kinakalkal pa lang nila, pinapalapad pa lang nila tong daan. At ito na yung pinaka ano, kadugtungan ng papunta na to ng Daang Katutubo. Ayan, oh. Dito sa parte na to, sementado na siya. Siguro nasa mga 2 o 3 kilometro yung off-road na daan. Gano'n na lang siya kalayo, magmula rito hanggang doon sa pinakadugtungan, ano. Dito sementado na to. Last time na nagpunta ako rito, hindi pa to. Pinapatag pa yan. Pero ngayon makikita ninyo, sementado na siya. Ayan, kapraso na lang naman. Mga 3 kilometers na lang yung hindi pa nadudugtong. Lapad na pala nang nagawa rito, mga ka-adventure. Kitang-kita nyo naman, bagong semento lang siya, oh. At mahaba na rin yung nagagawang walling. Pinaka wall protection niya nagawa na rin dito. Dati wala pa yan eh. Ayan, di bali ito ay nakalagay dito eh, this is where your taxes. Walang nakalagay kung anong phase. O to, Pangasinan mga tarim na to. Ayan, October. Dapat ang completion date niya ay October 6, 2025. Yan, ang mahawak ng implementing office niya, DPWH Region 1, Source of Fund GAA. Pero walang nakalagay kung anong phase ito. Kung phase 1, phase, para doon sa huling pinunta natin, phase 14 yun eh. Ang halaga ng ano na ito, sa 56 million. Mga tarim Pangasinan na to. Missing Link Road. Dito, papunta na to ng pinaka-junction ng mga tarim at Daang Katutubo.
Ayan, 56 million 163,000 and 196 pesos. Kaya bawat isang phase nito, magkakaibang presyo, magkakaibang kontraktor din ang umahawak. Pero dito malaki na tong improvement na to. Dati wala pa to eh, patag pa lang to. Hindi pa to nasisementuhan. Oh, sementado na rin pala doon, oh. Nagdugtong na pala siya sa current current state ng kalsada. Ayan. Okay na dito. Maganda na. Halos doon na lang pala yung napuputol na hindi pa nadudugtong, yung 3 kilometers. At dito na yung junction, ano? Ito na yung pinaka dito, checkpoint. Ayan, ito na. Dito na tayo ngayon sa pinaka junction. Ito na yung junction, patrol base. Ito na yung sa harapan natin. Ito na yung papuntang Daang Katutubo, no? Ito naman yung Daang Kalikasan, papuntang Mga Tarim, pababa ng Mga Tarim. Bawal pa rin diyang dumaan, ano? Kung papasok kayo galing ng Mga Tarim, bawal pa rin, sarado pa rin doon. Diyan nyo na makikita yung viewing deck dito. At maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. Salamat po sa pagsama. Kung nagustuhan nyo to, huwag nyong kalimutan, paki-like naman po. At see you in our next adventure. Maraming salamat. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe. Tulungan ng channel ni Bro JRTV. Ayan, oh. Ayan, papaalam na kami sa inyo. Maraming salamat. At salamat din sa pagsama dito sa short update natin dito sa Daang Kalikasan. Ayan, marami na. Maganda na yung naging improvement, ano? Malaki na yung nagawa. Ayan ang may bagong share ko sa inyo ngayong June 11, 2026, araw ng Thursday. Okay, see you guys. Thank you for watching.